Yo, what's up mga Lodi? It's Megan Peps TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Meron po tayong panibagong update po, no? Doon po kay Ronald Kibuyen, na kung matatandaan nyo, isa rin po siya nag-offer na patumba ang ating mahal na Pangulo. Pero mas malupit po ang offer nito kasi doble daw po doon sa offer nung teacher na 50 million. So sa kanya, ginawa niya 100 million daw po. Kung sino daw po makakapagpatumba sa ating mahal na Pangulo, no? Grabe yung mga taong ganito. Anong klaseng mga utak meron to? Ito pong ipapakita ko sa inyo picture lang po na katibayan na nahuli po siya kagabi po alas 7 sa kanilang lugar, Aklan. Hawak po siya ng CIDG ngayon. Bago ko po ipakita sa inyo yung mga pictures, kung sino man po hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo na rin po notification bell para lagi po kayo updated sa mga video ko pong i-upload. Ito na po yung mga katibayan na nahuli na po siya. Agad-agaran po siyang hinuli dahil nga po dun sa mga post nila ng walang kwenta po, no? Ito na po, pakita ko sa inyo. Ayan po mga Lodi, ito po siya. Bali kagabi po. Etong unang picture na to, tingin ko kinukunan po siya ng fingerprint dito. Alam nyo naman po, kapag ikukulong na, may kinukunan po na mugshot, fingerprint. Ito po si Mr. Ronald Kibuyen, kung matatandaan nyo, nag-post po siya about po dun sa 100 million. Ito po yung post niya sa kanyang Facebook. Ayan po ang kanyang post sa Facebook niya. Yung 50 million nyo, dodoblehin daw niya, gawin daw niyang 100 million. Kung sino man makakapatay kay Duterte. Andito ako ngayon sa Boracay. Matapang siya, Lodi, no? Kasi talagang yung location niya, inano niya. Ayan po yung update po natin ngayon. At ang nakahuli po sa kanya, bigyan lang po natin ng credits ang CIDG Aklan. Sila po yung humuli dito sa taong to, si Mr. Ronald Kibuyen. At naaresto po si Ronald Kibuyen sa Vargas Compound, Sitio Hagdan, Barangay Yapak, Malay, Aklan. Ayan po mga Lodi, no? Shout out po sa mga CIDG na napakabubuti po dyan na talagang ginawan po ng action ang post po nitong taong to. Ito po ang nakakagulat na balita mga Lodi, no? Si Mr. Kibuyen po pala ay isang habal-habal driver dun sa kanilang lugar. Yan po yung nakita natin sa kala nyo naman kung sinong mayaman, ay halata naman po dun sa kanyang post na hindi naman po tayo namamalit ng tao. Pero kung mayroon ka 100 million, pagyayabang mo yung 100 million mo, ayan tuloy, napahama ka, wala ka na nga 100 million, makukulong ka pa. Kawawa ka naman, no? Pero yan ang bagay sa'yo, dapat makulong talaga mga gantong klaseng tao kasi para hindi po pamarisan ng ibang mga tao na gustong lagi na lang rant ng rant sa social media about sa ating mahal na Pangulong Duterte. Wala namang natutulong sa ating bansa. Siguro isa rin po to sa galit na galit sa pagsasara ng ABS-CBN at pinagbibintangan po niya ang ating mahal na Pangulo. At ayun po, siguro nag-post po sila ng magandang klaseng bagay. At ayon naman po dito sa teacher mga Lodi, no? Nagawa na lang daw po yun para magpasikat. Nakita nyo naman po dun sa video ko na in-interview po siya. Nagtataka daw po siya bakit daw po yung mga tweet niya konti lang daw po yung retweet. Ang babaw naman ng dahilan mo, ba't mo ginawa yan para mapansin ka? Sana na lang nag-TikTok ka na lang na nakahubad, baka sumikat pa yan agad. Anak ng tinapay naman, no? Bakit ang mahal na Pangulo pa talaga pinili mo? Ang dami-dami mong pwedeng mapagtripan. Siya pa talagang napili mo, yung kataas-taasan natin dito sa bansa. Ayun, sana maging aral po. At sana dun sa mga susunod na mahuhuli, meron pa po tayong nakalinya dito mga Lodi. Ito po mga Lodi, pakita ko sa inyo. Ito pa po yung mga susunod na dapat tugisin ng ating otoridad. Dahil nagbabanta rin po, lalong-lalo po to si Ethan Esperanza. Ayan po. Ito naman po 100k lang daw po kung sino daw po makapatay. Pero alam naman natin, meron din po siya nilagay na nakakatawa to, no? Halatang walang utak kasi sabi niya, dodoblehin ko yung 50 million, gagawin daw niyang 100k. Doon pa lang, utak talangka na no? Nakakatawa. Dito pa lang, malalaman mo ng utak talangka kasi dodoblehin daw niya yung 50 million, 100k. Ayan. Tapos dito naman sa isa mga Lodi, kasi ayoko muna itong husgahan, si Alfred Rio Florido. Ayan. Kasi daw po, yung may statement to na binigay sa kanyang social media account na matagal na daw pong nahack ang kanyang Facebook account. Yan pong nag-post daw niyan, hindi na daw po siya yan. Ayan mga Lodi. At meron daw po siyang katibayan na matagal na daw po ay
yang na-hack yung account niya. Hindi po muna natin siya huhusgahan mga lodi kasi hintayin po natin talaga ang totoong nangyari. Malalaman naman po natin ang katotohanan. Wala naman pong may tatagong baho ang isang tao. Ayan mga lodi. At para po dun sa mga iba pa, marami po to sila eh. Marami po sila party po to sa kulungan sigurado. Meron pa pong babae na nag-comment. Nagpapatulong po siya sa mga Abu Sayyaf, mga NPA na ipatugis daw po ang ating mahal na Pangulo. Ipapatay daw po ang ating mahal na Pangulo. Humanda ka rin kasi may print screen din yon. Kaya mag-ingat-ingat ka na. Kahit na maging nasa ibang lugar ka man, ay mahahanap at mahahanap ka talaga. Yan po ang mga latest update natin mga lodi. Sana po naging masaya po kayo sa pamamalakad ng ating mga kapulisan, sa lahat po ng otoridad na gumawa po ng aksyon para po dito sa paghuli sa mga taong ito. Kasi kung hindi po nila gagawa ng aksyon to mga lodi, paano na lang kung namatay ang ating mahal na Pangulo? Paano na lang kung may pumatay sa kanya, di ba? Hindi po easy lang yung mga ganyang klaseng banta. Yan po ay napakabigat na klaso yan. Hindi ko lang po talaga alam kung bakit naging cybercrime law ang napataw dun sa teacher, 6 months. Then 200,000 na penalty. Yan po yung naano natin sa last na balita dun sa GMA News mga lodi, no? Pero alam ko hindi pa po yan final kasi yan po muna yung dineclare nila na pwedeng ipataw sa kanyang parusa at meron pa po siyang kakaharaping kaso. Malalaman po natin yan pag umusad na po yung kaso nitong teacher. Para po dun sa mga nagbabalak na gawin po yung gantong klaseng bagay, ako po sa inyo mag-isip-isip po kayo dahil talagang hindi po titigil ang kapulisan o ang otoridad para po kayo ay hulihin dahil hindi po magandang biro yung mga ganyang klaseng bagay. Lalong-lalo na po ang pinag-uusapan po dito ang kaligtasan ng ating mahal na Pangulo. Ginagawa po ng ating mahal na Pangulo ang lahat para po tayo makaraos sa hirap, sa utang ng ating bansa, sa utang pa ng nagdaang henerasyon na mga presidente. Siya po ang umaako ng mga problema ng ating bansa lahat ngayon. Tapos ganyan lang po igaganti nyo sa kanya. Napakawalang utak nyo talaga. Walang respeto. Kaya po yung tingin ko sa mga taong ganito. Napakababaw po ng inyong utak dahil lang sa pagpapasara ng ABS-CBN. Ibinibentang nyo sa ating mahal na Pangulo ang pagpapasara ng ABS-CBN na hindi naman po talaga siya ang may hawak ng kaso na yan. Para po dun sa mga taong sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, maraming salamat po sa mga nakishare po ng mga gantong klaseng video, mga post para po maaksyonan ng ating mga otoridad. Ako po ay sumasaludo sa inyo dahil nabibigyan po ng katarungan ang paggawa po ng mga kasamaan sa ating mahal na Pangulo. Hindi po tayo titigil para po mapagtanggol, maprotektahan ng ating mahal na Pangulo. Hanggang sa dulo po, ipagtatanggol po natin ang ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Kahit na hindi na po masyado nakakatulog ng maayos, okay lang po. Basta nandyan po kayo. At handa rin po ninyong suportahan ng aking YouTube channel. At happy 70k subscribers po. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang dahilan ng paglago ng aking YouTube channel sa pag-share nyo po ng mga video ko. At nagkakaroon naman po tayo ng magandang resulta. Salamat po sa mga OFW, mga lodi natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Saan mang sulok ng mundo na nanonood sa YouTube channel, sobrang salamat po talaga. Hanggang dito na lang po yung video natin mga lodi. Ito po si Peps TV. Lagi sa inyo nagsasabi ng stay safe, stay at home, and God bless you all. Peace.